mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na ito, lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban at mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Sa kalye ang luwegi ng binundok sa isang malaking bahay, nakatira si Kapitan Tiago. Siya ay nagsagawa ng pagtitipon sa kanyang tahanan at nagpahanda ng salo-salo. Hindi mo babatid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi niyo rin babatid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Matagal lang ipinagpalagay ni Tiago na siya'y hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak na nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kakarating lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Sa kura ng ating bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, sana'y patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng imaong si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat naman po. Tungo sila sa hapagkainan. Hindi sinasadyang naapakan ni Teniente Guevara ang lalayan ng bestida ni Doña Victorina. Meron po, senyora, mga matang mas malinaw sa inyo. Ngunit ako ay nakamasid sa tulad ng dugo. Senyor Ibarra, sa 7 taon ninyong pamangalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko na ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ay nagdidikta sa kasaganahan o paghihikahos nito. Nagawa mong lusayin ang yaman para lamang yan? Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag, kahit isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob sa akin ng dating kura. Nawa ipagpauman ninyo muna ako sapagkat kagagaling ko lamang sa isang mahabang biyahe at mayroon pa akong mga bagay na dapat kong asikaso. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko na lang si Maria Clara bukas sapagkat may gagawin pa akong mga bagay na mas importante sa ngayon. At tuluyan na ngang nakaalis si Ibarra. Nakita na ninyo, ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Sa isang kalye, abala si Ibarra sa kaiisip habang siya ay naglalakad. Bigla siyang napahinto ng may kamay na pumatong sa kanyang balik. Senyor Ibarra! Teniente, kayo pala, dinulat niya ako. Sana'y maging leksyon sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila ba may nalalaman niyo sa pagkamatay ng aking ama? Maaari ko ba sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang inyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong po ang aking ama? Hindi ba kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Don Rafael Ibarra. Siya ay pinagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang totoong buong pangyayari? Noon, mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Pinagkatuwaan siya ng mga bata at ipinagtanggol ni Don Rafael Ibarra ang mga bata at naitulak niya ang kolektor. Sa kasamaang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli at ikinulong ang inyong ama. At itinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan namatay. Kaya pala hindi sinabi sa akin Kapitan Tiago dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Bakit kaya wala pa siya?
Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga, Iho. Nandito po ba si Maria Clara? Maupo ka muna dito at tatawagin ko siya sandali. Maraming salamat po. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Iha, nariyan na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang tayo ay ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa ng ibang babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan marami mga babaeng nagbihag sa iyo nung pumunta ka pa sa ibang bansa. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit naman ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinara mo yung mga mata sa mga dilag mga babae nandun sa Europa. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko munang lumisan mula sa iyong piling. Sapagkat bukas ay pupunta ako sa Todos los Santos upang puntahan ang isang tao para tulungan ako. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Naupo sa sulok sina Basilio at Crispin pagkatapos nilang mangampana. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Hindi ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang taon bago magtrabaho, hindi ko mababayaran yun. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Natatakot ako pag nalaman ito ng inay. Tama na, Crispin. Hindi naman rin maniniwala si inay. Mabuti pa, huwag ka na lang mawalan. Basilio! May multa kang 2 real dahil sa hindi tamang papatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaring umuwi hanggat hindi mo sinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala po talaga akong ninanakaw. Magsisinungaling ka pa! Matagal namin hindi nakita ang aming inay. Pagbigyan po kami. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Crispin! Marahil gutom na yung anak ko. Magluluto muna ako. Inay! Inay! Nandyan ba kayo, inay? Dito ako nagbakit. Ay, Basilio, bakit? Tumakas po ako sa kumbento, inay. Takot na takot po ako. At si Crispin po. Ano nangyari sa kapatid mo? Paasaro yun si Crispin. Naiwan po siya sa kumbento, inay. Dahil pinagbintangan siya ng isang sakristan mayor na siya daw ang nagnakaw ng pera, inay. Ano? Paano na to ngayon? Kaya nga pala, anak, nagugutom ka na ba? Halika, kumain ka muna. May niluto ako ditong tawalis. Pero inay, hindi ako kumakain ng tawilis, inay. Alam ko, kaya lang, hindi ako nakapagluto kanina, anak. Nandito kasi yung tatay mo. Dumating si Itay? Oo, pero umalis siya agad. Hindi lang siya nagtagal. Pero umalis naman din siya agad, di ba? Oo, yung anak, tatay mo yun. Huwag kang ganyan. Pasensya na po kayo na. Diyos ko, ano kaya gagawin ko ngayon sa anak ko si Crispin? Hasan lang kaya ngayon yung anak ko? Para saan ang mga iyan, Alec? Ikura. Gusto ko kasi siyang makausap. May sakit ang tura ngayon. Tungkol saan ba ang pag-uusapan? Ano kasi yung anak ko si Crispin? Hindi pa umuwi sa amin. Matagal na yun. Crispin? Kung ngayon, ikaw ang ina ng mga magnakaw? Abay pagkatapos magnakaw ng mga batang yun ay tumakas rin. Sa katunayan, inutusan ako ng mga kora upang pupunta sa kwartil upang magsuplong. Sa katunayan, ang mga Guardia Civil ay papunta na sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnakaw mong anak. Oo, ako si Sisa. Ako yung nanay ni Crispin. Pero hindi magnanakaw yung anak ko. Hoy! Ina ng mga magnakaw! Huwag mong iyakan ang mga anak mo! Wala kang mapapal sa kanila dahil nagmanag sila sa kanilang ama! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Oo, ako si Sisa. Pero senyor, hindi magnanakaw yung anak ko. Hindi magnanakaw yung mga anak ko si Crispin at Basilio. Huwag mo na ipagkaila kung ayaw mong lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na kung saan mo tinapos si Crispin. Pero senyor, parang awan niyo na ho. Hindi talaga magnanakaw yung anak ko.
sila kahit na hindi kami kumakain ng maayos, pero hindi magagawa ng anak kong magnakaw. Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggang hindi isinasauli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero senyor, huwag niyo akong kulong. Hindi magnanakaw yung mga anak ko maawa. Magbubulo ka sa kulungan hanggang hindi ka magsasabi ng totoo! Pagawalan niyo ako, senyor. Please, pagawalan niyo ako, senyor. Dumating ang alperes at nalaman ang tungkol kay Sisa. Kamalian niya ng kura. Pakawalan niyo siya at huwag niyo na siyang gagambalain pa. At kung gusto ng kura na may balik sa kanya ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. At agad namang pinakawalan si Sisa sa Guardia Civil. Umalis ka rito! Mula nang mapapakain sila ng gobyerno! Crispin, Basilio, mga anak ko, asan na kayo? Ano to? Damit ni Basilio? May dugo? Bakit? May sugat ba yung anak ko? Ano nangyari sa kanila? Anak ko! Mga pala ako pala yung nanay ng mga magnanakaw. Mahal, nagustuhan mo ba yung paralan na itinayo ko? Siyempre naman, mahal ko. Magandang umaga po, Padre Damaso. Maupo po kayo. Hindi mo man lang ako binati sa aking pagdating? Talagang tumaas na ang iyong tingin sa iyong sarili. Nakapunta ka lamang ng Europa. Abay, akalain mo kung sino kang umasta. Huwag mo na lamang pasanin ang kanyang mga sinabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung kaano ko nagtimpi sa kurang yan. Katulad ka din ng iyong ama. Akalain mong isang disente, ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Tama lang na pinarusahan siya na mamatay sa kulungan. Wala ka karapatan ni Sotol ni ang ima! Magunos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano mo nasabi ang taong ito isang alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagatid sa aking ama sa kanyang kabiguan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa pa niyang sirain ang buhay ng aking ama. Krisis, tama na. Alang-alang lamang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka makita mong dumadalo yung dugo sa katawan ng taong iyan. Krisis, tumo! Tuluyan na ngang lumisan si Ibarra at iniwan ng umiiyak na si Maria Clara. Inay? Inay? Sino ka? Ako ito, Inay, si Basilio. Sinong Basilio? Wala akong kilalang Basilio. Sino ka? Umalis ka nga dito. Huwag kang matakot sa akin, Inay. Ako nga to, si Basilio. No, wala akong kilalang Basilio. Umalis ka dyan. Wala akong hawakan. Inay, huwag kang matakot sa akin, Inay. Ako to si Basilio. Basilio? Inay, Anak ko? ako nga po, Inay. Buhay ka, anak ko. Buhay ka. Inay? Inay! Inay! Bakit mo ako iniwan, Inay? Bakit mo ako iniwan, Inay? Iho, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa inay mo? Gusto ko po siyang ipig sa sementeryo. Ngunit wala akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin akong mamatay. At sa sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aking katawan hanggang sa magiging abo. At pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Ito ay gamitin mo para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo.
babatid. Pasok ko kayo, tiya. Pag kita niingot sa tiya. Napakasarap niyang dila kung gusto mo. Ay, Kita ang aming inay. Pagbigyan niyo po kami. Ano ito? Martel? Mahal na gusto ko. Ano gusto? Mas na ang iyong tingin sa inyong sarili.